Nandito tayo ngayon sa loob ng Hyundai Pasig. At tamang-tama, meron silang display dito ng 2026 Hyundai Kona. Actually guys, nagkaroon po ako ng ganitong unit way back 2019. Yung first Hyundai Kona, yung kanyang predecessor mga ka-idol. Same color, acid yellow. Mukha po siyang neon green na may pagka-yellow mga ka-idol. As you can see, nagbumukha siyang yellow. Pero kapag nasa labas na po yan, mukha po yung avocado green mga ka-idol. Okay. So, that time na yon nung binili ko yung aking Hyundai Kona, siguro ang range o price range po niyan ay roughly nasa 1,115,000 yata or something. That's a 2.0 natural aspirated. But right now, it comes with a full hybrid mga ka-idol. Okay, this one is a 1.6 liter na full hybrid. At ang price nito ngayon ay nasa 1,688,000. So kung cash buyers po kayo, makaka-discount po kayo as much as 30,000. Depende po sa mga kausap ninyong dealership. And with regards to in-house promo, di ko pa alam mga ka-idol kung magkano ang magiging down payment at monthly. And as far as I know, marami pong naka-queuing ngayon na bumili po ng Hyundai Kona. You know why? Dahil isa po ito sa pinakamurang compact SUV ngayon. Now wherein marami pong kalaban, but when it comes to features, performance, definitely panalo to mga ka-idol. Okay? So, let's see dito sa kanyang front fascia. Isa po sa signature ng Hyundai Kona is yung kanyang kulay. Ito, yung acid yellow na ito. Hindi po ito mawawala mga ka-idol. And in fact, nagkaroon po si Jay Leno ng Hyundai Kona yung naunang version, ano? And then, signature po sa kanya yung kanyang side headlamps na ito. Na wherein ngayon po ay cube type na LED. Mated din po ito ng LED DRL, side turn signals, and also ito reflectorized sa gilid. And signature din sa kanya yung kanyang over fender na ganito. Yung premium plastic na matte finish all the way doon sa gilid. Ganyan din po yung predecessor all the way at the back. Okay? And dito sa kanyang front grille, actually wala na siyang front grille mga ka-idol, ano? Ang makikita po ninyo dito ay minimalist na Hyundai logo and a 360 camera, sensor, front and back sensor, and then meron ditong functional air vent, and this one is only an accent. Okay? Para mas magmukha po siyang sporty. Okay? And then moving at the side, tingnan natin, idol. So, dito sa taas, makikita po ninyo yung kanyang premium black na roof rail, na wherein kung kayo po ay active ang lifestyle, mahilig po kayong mag-biking, surfing, o nais po ninyong magpalagay ng roof rack o tule, pwedeng-pwede at bagay na bagay mga ka-idol. Except yung mga mahilig gumamit nitong kanyang sunroof. And then also, naka-shark fin antenna na wherein maganda yung design. Medyo maliit ng konti at para sa akin, talagang napakaganda nito compared to others. And then also yung kanyang rear spoiler na sporty, futuristic look, yung kanyang third brake light. And then also, meron siya ditong rear defogger, wiper, and another LED at the back. Minimalist Kona, 360 camera, and also a sensor. Pagdating sa baba mga ka-idol, tignan niyo. Napakalinis tignan. And another ilaw din dito. Okay? And then, ni-retain pa rin sa kanya yung kanyang tail lamps na ganito. LED na ito mga ka-idol. Okay? And then, meron siya ditong maliit na mud flaps. At the side, makikita po ninyo yung kanyang mga curb lines here. Yung mga character lines na wherein medyo papahirapan po ang mga latero just in case na ma-sideswipe po kayo sa daan. Yari po ang latero. Okay? Niretain din po yung design ng kanyang
side mirror. Mated ito ngayon ng 360 camera and inserts ng side turn signals. Ayan. And then when it comes to ground clearance mga ka-idol, definitely panalo po ito dahil hindi masyadong mababa, hindi rin masyadong mataas. Ideal din po ito sa mga matataas ang humps, malalalim na potholes. And then sa gulong naman natin, yung design po niya ay meron siyang 5-spoke na mukha po siyang pang EV na may sukat na 19-inch alloy wheels, Kumho tires ang ginamit with 5 lug nuts. Ventilated disc yung harapan po niya. Mated din po ito ng MacPherson strut in front suspension. And at the back naman mga ka-idol, solid disc brake din po yan with ABS and EVD. Ang maganda dito mga ka-idol is equipped din po ito ng hill start assist and ADAS. Okay? ADAS is a safety po na parang third eye ninyo sa inyong sasakyan. Okay? Nandun na po kagad yung tawag nito, yung emergency braking system, yung adaptive cruise control, tapos yung lane keeping assist, and so much more mga ka-idol. Okay? And then before po kayo pumasok, okay, let's say pinarking po ninyo yung inyong sasakyan, babad sa araw. Ngayon, gusto nyo palamigin muna ang inyong sasakyan para hindi naman kayo mahirapan pumasok na dahil mainit, ano? So, all you have to do is gamitin mo ang iyong fob key para i-turn on mo yung engine at buksan na kagad ang aircon para lumamig. O di kaya, kung nais mo lang i-heat up yung kanyang engine, pwedeng-pwede. At once na binuksan nyo po ninyo ito, good to go, pwede nyo nang gamitin mga ka-idol. Or kung hindi po na-sense ng inyong upuan, ng inyong sasakyan na kayo po ay umupo dito, at kapag sinara po ninyo, matik, magto-turn off yung kanyang engine. Okay? So, they were using fob key. And, remote keys na rin mga ka-idol. Kung nais po ninyong buksan. And push start engine, all power windows, power retract yung side mirror natin. So as you can see, yung kanyang design interior is pinaghalo na parang may pagka-retro look kagaya ng mga Nokia cellphones, yung ganitong klaseng accents, di ba? And then ito European design din mga ka-idol. And minimalist para sa akin, it's a little bit of European, Japanese, and Korean. Minix up nila mga ka-idol na may pagka-traditional ng konti ang sasakyang ito. Okay? And features pagdating po dito, touchscreen infotainment na 12.3 inch with Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth function, and then naka-paddle shift na rin tayo. And then dito po yung kanyang shifter. Ayan. Para wala ka nang kakalikutan dito sa bandang baba. Okay? Anyway guys, this car has 6-speed DCT front wheel drive mga ka-idol na may power na 141 PS at 144 Newton meter of torque, excluding pa doon yung electric. So kung mag-electric pa kayo mga ka-idol, syempre kasama na dito yon, mga 260 something yata yon. And then ito naman naka auto dimming, just in case naman may nag-high beam po sa inyong likod, matik hindi po kayo masisilaw. LED na rin yung kanyang map lamps dito. And then bukasan ng ating sunroof. And you have a mirror here. Hopefully may ilaw. Ito meron dito, idol. Ayan. Ayos. Okay. And you have a 2 Type-C charging port and 12-volt socket wireless charging para sa inyong mga premium phones. Driving mode natin, 3 yan. May eco mode. Meron tayong sport. Meron din tayong snow. And parking camera, auto hold, and large space para sa ating mga cup holders o di kaya mga cellphone natin lalagay dito. All you have to do is i-press mo lang ito, then lalabas. Then isasara mo. Okay, isasara mo. And then another space here. Yan. Kung may kukut-kutin kang kung ano-ano dyan na, di ba, gusto mo kumain ng mani, lagay mo lang dito, idol. Di ba? Tago mo yung panty ng jowa mo. Loko-loko. Ayan guys. So,
we can pop up the hood. Okay. Ayan guys, pakita ko sa inyo yung kanyang hood. And isa sa pinaka-kursunada ko sa Kona ay naka-hydraulics yung kanyang pop rod. Instead of pop rod, ginamitan po ng hydraulics na para sa kanyang hood. And a hybrid, okay. Again, this one comes with a 1.6 liter, 6-speed na DCT, dual clutch transmission. And may power po ito ng 141 PS at 144 Newton meter of torque. Anyway guys, okay, speaking of DCT, so ang alam ng iba na nakagamit na ng DCT na may something jerking about driving this car, But according to other vloggers, nung napanood ko yung kanilang mga reviews, it seems that sabi nila para ka naka CVT o normal automatic. Napaka-smooth ng kanyang driving experience compared sa iba. Punchy yung kanyang power, enough na yung power niya for the size itself. Okay, so actually yung parang pagkaka-deliver ng mga vloggers dito ay kumbaga parang very ideal car for daily use para sa mga active ang lifestyle. And para sa akin, kung meron man akong budget ngayon, I prefer to buy another Kona, mga ka-idol, because I have a good experience with Hyundai Kona. Kumbaga, hindi ka basta-bastang mali-left behind sa mga ibang coaching kagaya nito o kahit yung mga mid-size SUV. And at the back, pwede kang magkarga ng hanggang 3 tao. Okay, dati wala siyang rear air vents, but right now meron siyang rear air vent and a Type-C charging and suksukan ng inyong phone. Unfortunately, medyo sacrifice ng konti pagdating sa legroom, lalo na kung matangkad ka. Pero kung para sa akin, okay lang naman. Pero still, gusto ko pa rin yung medyo maluwag. Pagdating sa kanyang headroom, ito ang medyo mahirap sa mga matatangkad dahil kapag napadaan ka sa mga matataas na humps, sigurado uuntog ka dito, mga ka-idol. And ito, meron ka ditong center armrest with cup holder. Hindi ko nasisirain to, mga ka-idol. Okay, and still ni-retain pa rin yung grab handle dito. Okay. And one thing I noticed about the suspension, mga ka-idol, is nung dati kasi hindi naman matagtag, pero kapag puno po kayo at napadaan po kayo sa malalalim na potholes, merong konting kaldog, But I don't know about this new Kona. If I were you, try to test drive muna, mga ka-idol, for your experience, Okay. Power lift gate, still ganun pa rin yung design, katulad ng dati niya, yung predecessor. Actually, meron pa rin akong ganito, mga ka-idol. Kaya wala na yung aking Hyundai Kona. It's because inabot po tayo ng pandemic. So, hindi natin po na-sustain yung ating monthly amortization. So, binalik na natin sa bangko yun, mga ka-idol. And, I think 60-40 split fold. Just in case gusto po ninyo magpahinga or mayroon po kayong ikakarga na malaking luggages. Niretain pa rin yung donut spare tire po niya. Advantage po ito sa mga medyo senior na, mga babae, for you na madali po kayong makapagpalit ng inyong spare tire. Yun nga lang, syempre, once na pinalitan po ninyo, ibabalik nyo rin kaagad, mga ka-idol. Okay, to wrap up, mga ka-idol, itong ating unit. Just in case, if you are planning to buy the brand new 2026 Hyundai Kona, like me, I am planning to buy this in the future. So, ang price po nito ngayon, 1,688,000 with a discount of 30,000. Hindi ko lang alam kung magkano ang promo nito ngayon. For just in case, if you are planning to buy, try to reach and contact me through my Facebook account, The Car Loan Expert. O di kaya mag-drop by na lang kayo dito sa Hyundai Pasig. Hanapin nyo po ang aking kaibigan na manager na si Ma'am Banet De Leon. Okay?
So, thank you for watching.